Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino. Tawagin niyo si Mike. Pilipino, saan mang dako ng mundo. Isang masaya at pwede na pagbati po mula dito sa inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service at ito po ang programang Global na Tayo. Hatid po sa inyo ito ng inyong Radyo Pilipinas World Service, ang inyong online digital platform ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Ako po inyong lingkod, Ray Sampang. Makakasama nyo na naman ngayong edisyong ito ng Global na Tayo. Pero sa edisyong ito, makakasama natin ang isa pa nating kasamahan sa Radyo Pilipinas World Service. Walang iba kundi si Miss Stephanie Vicente. Ayan. Go ahead, Stephanie. Ayan, magandang araw din sa iyo kasamang Ray at magandang araw din sa ating mga tagapakinig dito sa ating himpilang Radyo Pilipinas World Service. Alright, para po sa ating mga taga-subaybay ng ating programa at ng ating himpilang Radyo Pilipinas World Service online digital platform ng Presidential Broadcast Service, pwede nyo po kaming masubaybay, mapakinggan sa inyong mga Facebook sapagkat kami po ay naka-Facebook broadcast
lahat ng vloggers ay involved sa fake news o sa pagpapalaganap ng misinformation. Kasi tulad ng sabi mo, yung mga vlog na pinapanood mo, beauty tips, parang budget, yung paano mag-ano ng budget, saka mga tourism, di ba? Yes. Meron kasing ibang mga vloggers, ang content nila is political in nature. Okay? Bordering to issue of national security. Di ba? So yun ang naging House of Representative Inquiry hearing nito mga nakalipas na araw, no. Sino-sino ba yung sino-sino ba yung hinarap doon sa House of Representatives? Siyempre, kasama dyan, no, actually, ang dating PCO Secretary, no, Attorney Trixie Angeles. Yes. Tapos, nakita ko din yung senatorial candidate, si Dr. Richard Mata. Saka eto medyo controversial kasi parang nagkasurihan pa sila, no, si Crisette Laureta Chu. Ayan. Tapos kasama din dyan si Elizabeth Joy Cruz, MJ Kiambao Reyes, Dr. Ethel Pineda Garcia, Mark Anthony Lopez, saka si Aaron Peña. Ayan. Although may mga pinatawag pa sila pero mga ayaw yatang sumipot. Okay. Ayaw sumipot. Alright. Pero yung mga nagpunta doon talagang nagpaliwanag sila kasi nagkaroon ng di ba? Nagkaroon ng masinsinan, mainit na debacle doon sa House of Representatives. Kaya bakit natin to pinag-uusapan? Kasi napaka-importante po nito dahil ang pinag-uusapan po dito lalo na doon sa House of Representatives ay paano lumalaganap ang fake news at misinformation sa pamamagitan nitong mga vloggers na ito. At doon sa naging House of Representatives meeting o sabi natin inquiry, doon lumabas yung katotohanan na itong mga vloggers na ito, lalo na yung bordering doon sa national security, political issues, na nakakapag convince sa marami nating mga kababayan. Ang dami pala nilang followers, no? Ang dami nilang followers. It's placing the government in a bad light, no? Ang dito is okay, nagbibigay ka ng information sa iyong post, sa iyong blog, pero ang tanong is paano mo nakuha? How did you form your opinion? How did you form your statement na pinost mo? Okay? Ikaw ba, pag tinanong ko, saka yung mga nakikinig sa atin ngayon, kapag kayo ba ay naglagay ng post sa inyong blog, lalo na kung ang pinag-uusapan natin dito national security, it could involve national security, and of course other issues, sensitive issues, no? Lalong-lalo na, let us not mince words na yung naging pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Yes. Naglabasan, di ba? Ang daming mga post sa social media, sa mga vloggers, etc. Pero ang problema, kung mapapansin mo, walang basihan yung iba. O yung iba out of this world. Sabi ko nga, parang out of this world. Ikaw ba napansin mo yun? Syempre, no, bilang tayo kasi iba yung pananaw natin na tayo mga talagang nagtatrabaho sa media, no, pagdating diyan. At nakakalungkot isipin kasi meron din akong mga nakikita na mga post, no, na kumbaga ginagawa na nilang reliable source, no? Sabi nga nila reliable source daw yung mga vlogger. Okay. Hindi, ang tanong is saan nila kinuha? Okay, yung 'di ba, nag-post sila doon. Diba? Sometimes yung post nila very very controversial. Yes. Very very sabi natin parang inciting, di ba? For example, merong isang post na sinabi marami daw na mga police officials o personnel ang nagre-resign daw dahil hindi daw nila parang ganon, puro daw. Remember doon gumagawa rin naman ako ng mga news article. And isa si step sa mga dumaan din sa akin nung gumagawa kami ng news article. Anong unang-una kong instruction sa inyo pag gumagawa kayo ng news article? Never use the word daw. Yes. Diba? Never use the word daw. Kasi kahit anong paliwanag mo para sa isang news writer, sa akin, may pag gumamit ka ng daw o raw,
Parang hindi ka sigurado. Mm-mm. Parang hindi ka sigurado. Sabi raw, hindi ka direct kumukuha ng information doon sa source. Parang second hand o third hand information yung nakukuha mo. And when you make a news article or a news material for public consumption, kailangan pag gumagawa ka ng news, you must sound authoritative. When you say authoritative, ang source, ang materials mo, ikaw mismo hindi nagdududa. Mm-mm. Okay? And you don't put your emotions to the news na ginagawa mo. Okay? Objective ka dapat sa news na ginagawa mo. You don't put emotions, your own emotions, okay, sa news, di ba? Kaya, kung minsan, raw, ang para sa akin, hindi dapat ginagamit yung raw o daw. Mm-mm. Because it's cast an air of doubt kung totoo ba yung sinasabi mo. And di ba, pag sinabi ko, sabi daw ni ganito. Sabi ni Jerome, pangit ka daw. Step. Ayun lang. Di ba? Sabi ganun. Di ba? O, sabi ni Jerome, in love ka daw sa kanya. Hala. Di ba? Mga ganun. Di ba? Yung daw, parang, di ba? Totoo ba yun, sir? Di ba? Totoo ba sinabi niya? O, di ba? Yung parang, may doubt ka kagad doon sa mga sinabi ko. No? Okay. Ikaw ba? O, sige nga. Ano ang iyong pananaw tungkol doon sa naging hearing na yon sa House of Representatives? Ayan. Kasi, syempre, ako, may mga kakilala ako na minsan syempre, bilang broadcast journalist din, no, nakakalungkot isipin talaga, no, na yung minsan, yung mga sarili pa nating mga kamag-anak, mas naniniwala pa sila sa vlogs, no? Pero don't get me wrong, no? Meron namang mga vloggers dyan, no? Hindi naman natin nilalahat, di natin gina-generalize, na they want din their content na ma-fact check. Kasi syempre credibility din, no, ang nakasalalay, no. Although sila mas malaya sila. Kasi kuwari, ako kung hindi ako taga-media ngayon, maisipan ko lang mag-post. So matik vlogger na ako. At kumbaga, bahala na kung ano na yung masabi sa akin ng mga magko-comment. Unlike sa atin, syempre, may reputation kasi tayo at syempre, lalong-lalo na, yung mga journalist natin nag-aral ng 4 years, no? Hindi naman tayo mag-aaral ng 4 years para magkalat lang ng fake news, lalo na online. At lalo na sa panahon na talagang age of digitalization na talaga ngayon kung saan most of the time, most of the people talaga, ang source nila ay online resources talaga. Hindi na sila nagre-rely masyado sa TV, sa radio, talagang lahat sumusugod online. Dahil yun ang convenient sa ngayon, mapabata man, mapamatanda man, kumbaga all ages talaga. Kaya talagang sa atin, part na rin kasi nung sa ethics talaga natin as broadcast journalists, yung maging maingat. Pero paano naman tong mga vlogger na ito na may kalayaan? So, kasi parang wala silang guideline na Yes. sinusunod. Wala silang supposed to be like kung sinasabi natin broadcast ethics, journalist ethics, parang wala silang sinusunod na ganun. Wala. Although kiniklaim nila na journalist ako. Tulad ng isang doon, sa vlogger doon, sinasabi niya journalist siya. Okay. Okay, if you're a journalist, sige. Let's say, pagbigyan natin, journalist ka. Pero where is the ethics dun sa journalistic method na ginamit mo? Yun. Nasaan? Di ba? Ngayon, pag naipit na, sasabihin, hindi, sariling opinion ko po yan. Magtatago ka ngayon doon sa freedom of speech. Di ba? Kasi opinion ko po yan, personal opinion ko. Pag naipit na, personal opinion ko po yan. Pero pag sa debate, sasabihin, journalist po ako. Oo. Di ba? Pero yun nga if you're a journalist, you should abide by the ethical standards ng profession mo as a journalist. As well as a broadcaster, tayo rin. As a broadcasters, meron din tayong broadcast ethics. Katulad din ng mga journalist, di ba? Marami tayong sinusundan. At kapag violate natin yung broadcast ethics na yan, o yung journalism ethics na yan, we can lose our jobs. Yes. We can lose our status as a journalist o sa broadcaster. Diba? Ganun yun Okay? Kung halimbawa, member ka ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
Pag binayolate mo ang broadcast ethics, pwede ka matanggal as a member of KBP. Yun Ayan. na. Tapos pag magtatrabaho ka na sa mga broadcast industry, ano sa TV or sa radio, lalo na sa private sector, hahanapan ka ng, are you a KBP member? Oh. Yun lang. Oh, pag hindi ka KBP member, mahihirapan ka. Di ba? Kailangan mo lagi dapat kung sa private industry, hahanapan ka niyan. Are you a KBP member? Kasi once you are a KBP member, that proves that you have undergone training, that you know what is the broadcast ethics, you know what is journalism ethics na dapat mo sundin. Yun ang nawawala sa mga vloggers. Kasi independent sila lumalabas di ba? Kaya tuloy may nagsusulong ngayon na gumawa ng isang council or magpatupad na ng regulation sa mga vloggers. Ang tanong ngayon doon, will that intrude to your freedom of speech? Ikaw ba, kapag nagpatupad ako ng regulation sa pagbablog, sa tingin mo magkakaroon ng intrusion yon sa iyong freedom of speech? Actually, kahit naman wala naman exact regulation sa pagbablog, kasi kahit naman sa mga journalist, ganito yung mangyayari, no? Pagka, syempre, may mga nasabi tayo na mapanirang puri, laging nakaabang yung slander saka libel cases. No, kumbaga meron na dapat na kinakatakutan, no, na batas. Although syempre napapansin din natin, no, naobserbahan natin, hindi lang natin bilang media personnel, kundi kahit din yung publiko, kahit din yung mga netizen diyan na kumbaga mas matatapang na ngayon ang mga vlogger kasi pwedeng bigla na lang nilang burahin yung kanilang content, no? Mag-lie low, saka na lang lilitaw na lang sila ulit. Pero syempre dahil na-highlight na nga itong issue ng pagba-vlog, no, bilang isang platform para i-express yung kumbaga yung political views, 'di ba? Ay kumbaga siguro it's time na nga na gumawa ng mga regulasyon para din, syempre, laganap ngayon ang misinformation saka disinformation para malabanan natin yun dun sa side ng mga vlogger. Kaya natin tinatakil itong issue na ito kasi napaka-importante nito, no, Steph? Since na global na tayo, itong ating programa global na tayo, hindi lang itong programang ito, kundi yung pag-access natin sa informasyon. In this time and age, yes. Okay, napakadaling pumasok ng mga information, lalong-lalo na kung meron kang technology na hawak. What is that? Yung mga smartphones, di ba? Yung mga internet, etc., di ba? Napakahalaga nitong pinag-uusapan natin at pinag-usapan sa House of Representatives dahil yung mga maling informasyon, madaling masway ang mga tao. Particularly mga Pilipino. Nagtataka nga rin ako Kaya doon sa mga nakikinig sa atin abroad, yung sumusubaybay sa atin sa ating Facebook broadcast live, sa ating audio streaming, sa mga sumusubaybay sa atin abroad. Ganun po ang epekto ng social media platform. It sways public opinion. It influences public opinion. Kaya kapag nagbigay ng maling impormasyon ang isang grupo o ang isang vlogger, lalo na kung ang nakikinig at nagbabasa ay madaling masway, no? Naniniwala. Okay? Naniniwala. Alright? Tulad yan, for one good example, anong sabi? Yung isa, na meron daw mga nagpakamatay na mga farmers, mga magbubukid, dahil sa sobrang baba ng presyo ng kanilang produkto. May mga nagpakamatay. No? Balita yan. Dito. Lumabas yan. Pero pinabulaanan yan ng Department of Agriculture na wala pa silang report na natatanggap na may mga nagpakamatay na mga magsasaka. Okay? Dahil sa sobrang baba ng presyo ng kanilang agricultural products. So, pag pinakinggan mo yon nang wala kang sapat na basihan, hindi mo ni-research, hindi mo pinag-aralang mabuti, iisipin mo, ganun na ba kalala? Di ba? Ang sitwasyon at kinakailangan may magpakamatay? Wala pa, ulitin ko, hindi po confirmed yung balitang yan. Hindi po confirmed yan. At ganang Department of Agriculture, wala pa silang nare-report na ganun. Kasi yung word na mga, okay? Tapos, yung dahilan ng kanilang
pagpapakamatay, supposed to be, dahil sa mababang presyo ng agricultural products, pinabubulaanan po ng Department of Agriculture. Right? Pero kung meron man, sabihin natin meron man, kailangan aralin natin mabuti. Ano ba ang dahilan kung bakit? It could be personal in nature, kung bakit sila nagbigti o ano man yung ginawa nila, di ba? Not necessarily dahil sa mababang presyo ng produkto, di ba? So we have to study it first. Huwag tayo kagad-kagad maniniwala. Alright? Pero ito sasabihin ko, dapat paniwalaan ninyo. Ito sasabihin ko, paniwalaan ninyo. Na close silang dalawa, si Steph at saka si Jerome. Fake news yan. Hindi. Close as colleagues. Yeah. Oh, siyempre. Okay. Anyway, magbabalik po ang inyong programang Global na Tayo makalipas ang ilang paalala. Sunog ay kalaban ng lahat. Sa ating pag-iingat, ito'y di magaganap. Ating tandaan, sa pamayanang nagdadamayan, sunog ay maiiwasan. Bagamat ating mga bumbero ay maaasahan sa bawat minuto, mas maganda pa rin na tayo ay ligtas at walang ari-arian ang magiging abo. March is Fire Prevention Month. Tayo ay magdoble ingat para sa ating buhay, pamilya at komunidad. Isang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Babae sa lahat ng sektor. Aangat ang bukas sa bagong Pilipinas. Babae sa bagong Pilipinas. Kababaihan kayang makipagsabayan at ito ay kanila nang napatunayan. Buong puso ang ibinibigay sa pagharap sa anumang hamon sa buhay. Babae sa bagong Pilipinas. Limitado man ang pisikal na lakas, katatagan ng loob ang sa kanila'y nagpapatikas. Mula noon hanggang ngayon, babae tuloy-tuloy sa pag-asenso. Celebrating all women and women empowerment this National Women's Month. Pagsaludo mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Uy, nabiktima ka na ba ng fake news sa panahon ng digital media? Hanggang 11 ka ba? Learn how to spot fake news. Check the source. Kung di legit, dapat magduda. Hanggang 11 Check kami? the purpose. Informative or troll post at clickbait lang. Check the ownership. Mapagkakatiwalaan ba ang pinagkukuhanan nito? Check the time and date. Baka naman outdated na yung news na yan, ha? SPOT. Together, let's spot fake news. Tiyakin ang katotohanan, fake news ay labanan. A friendly message from PCO, DepEd, CHED, DSWD, DILG, PBS at Radyo Pilipinas. Taong 1973 nang pasinayaan ng San Juanico Bridge sa Leyte. This bridge holds a special place in my heart that it is one of the flagship projects completed during the administration of my late father. Very timely na sa panahon ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., which is yung father din niya nagpagawa ng bridges, na-highlight yung significant at importance at history ng San Juanico Bridge. And kami nga sa CHESA kasi we want to improve it, upgrade it, and makasabay kami sa international tourism destination. Ayon kay Marvin Pigzon, Provincial Tourism Officer ng Region 8, ang lighting ng San Juanico Bridge ang isa sa big-ticket projects ng Samar. We're so thankful with Fiesta to Department of Tourism. Nakakatulong talaga ito sa mga tao, particularly sa mga naghahanap buhay dito sa may San Juanico Bridge. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format. Anytime, anywhere. From Manila, Philippines. Kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa inyong impilang Radyo Pilipinas World Service, ang online digital platform ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Ito po ang programang Global na Tayo. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin si Miss Stephanie Vicente. Ayan, magandang araw pong muli sa ating mga tagapakinig. Ayan, talagang, tulad ng pinag-uusapan natin kanina, balik lang tayo. Pero ulitin ko ha, tayo po ay napapanood at napapakinggan sa pamamagitan nating Facebook Broadcast Live. Sa inyo pong Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. At masusubaybayan nyo na po yung mga programa ng Radyo Pilipinas World Service via Facebook page live. Sa audio streaming, paano step sa ating audio streaming? Ayan, hanapin lamang sa Google Play Store ang PBS Receiver app. Ayan, pag nakita nyo na yung PBS Receiver app, download nyo ha, download. Download nyo ha, pag na-download nyo, makikita nyo yung mga icon, tile icon, ng mga himpilan sa ilalim ng Presidential
Broadcast Service. Ulitin ko, nandun yung RP1, RP2, RP3, FM1, FM2, and of course, ang ating himpilang Radyo Pilipinas World Service. Itap nyo po doon para masubaybayan nyo. Doon sa Radyo Pilipinas World Service, itap nyo po doon para mapakinggan yung mga programa natin. Dito, hindi lang po programa sa Radyo Pilipinas World Service ang mapapakinggan nyo ron. Mapapakinggan nyo rin yung iba pang mga selected programs mula sa ating kapatid na himpilan na Radyo Pilipinas Manila. Yan. At marami pang mga susunod na iba pang mga programa ang mapapakinggan nyo po doon sa ating dito sa Radyo Pilipinas World Service. Okay? Sige, balik na tayo. 'Di ba? TikTok, Facebook, YouTube, ano pa ba? Instagram, X, yun, ano yung X? yung dating Twitter. Oo, X. Sino X mo? Wala po. Wala. po. Okay. Tatanong lang. Oh. Okay, sige. Anyway, so yun yung mga social media platforms. No? So, paalala lang sa ating bago tayo dumako sa iba pang issue. Paalala lang natin sa ating mga kababayan na nakikinig at nanonood, yung mga sumusubaybay sa atin dito sa loob ng bansa at sa mga kababayan natin abroad. Be very, very, the word is discerning. Okay? Be very, very discerning on the information na nababasa ninyo. Okay? Kasi hindi ho lahat ng information, lalo na kung ang mga information na yan ay hindi naman galing sa mga, sabihin natin, institution. Pag sinabi natin mga institution, let's say, halimbawa, sa mga himpilan ng radyo, himpilan ng TV, sa mga website ng mga national government agencies, sa mga website ng mga local government units. Okay? Pag ang nare-receive nyong mga information ay on a personal basis, 'di ba? Mga vloggers 'yan, 'di ba? Gumagamit sila ng iba't ibang pangalan. Kumbaga sa journalist yung mga pseudonyms nila. 'Di ba? Oh. Si Jose Rizal may pseudonym 'yan. Si Bonifacio may pseudonym 'yan. At iba pa. Ang mga vloggers ngayon ganun din, gumagamit sila ng ibang pangalan. Pero once na pag ni-research mo 'yan, lalabas talaga kung sino sila doon sa kanilang account, no? So, maging discerning po tayo. Anong ibig sabihin ng discerning sa Tagalog? Kumbaga, in simple terms, yung madaling maintindihan ng ating mga kababayan, himayin po ninyong mabuti yung mga impormasyon na hindi lahat po ng pinopost ng mga vloggers, yung mga personal accounts, no, dapat nating paniwalaan. Dapat po pag-aralan nating mabuti, o kaya kung kayo may time, kayo mismo mag-research kayo. Di ba? O, paano mo i-research yun? Step. Siyempre, unang-unang titingnan ko, no? Kasi siyempre, practice na natin. Lagi may comparison ng mga impormasyon na inilalatag sa atin. Kung pare-parehas, no, kada institusyon, yung mga talagang legit, no, na news outlet, siyempre, kung i-compare yun, especially dun sa mga datos na nakukuha ng ating national government agencies, kung magkatugma naman, hindi na ako magdududa na tama yung impormasyon. Saka nang galing mismo dun sa ating mga opisyales, no, ng pamahalaan. Kumbaga, sinabi nila sa mga statement, sa mga interview, sa mga press briefing, ayun, maniniwala na ako na okay yung impormasyon na natanggap ko. Pero kung sa mga, yung mga halatang-halata na personal opinion lang na kumbaga parang medyo, yung iba nga tinutwist pa yung facts eh. Okay. So, gano'n na, maging discerning tayo. Okay. Pag-aralan natin mabuti yung mga information na natatanggap. Na paulit-ulit namin sasabihin ni Step yan kasi we want to fight fake news. We want to fight misinformation. Okay. Kasi hindi ka makakagawa ng tamang desisyon if you have the wrong information, di ba? Kasi i-base mo yung decision mo, yung perception mo, kung ano yung nababasa mo, narinig mo, di ba? Kung mali yun, mali na yung mali na yung magiging opinion mo, mali na yung magiging impression mo, mali na yung magiging view mo. You got to have the right information. And by getting, paano ulitin namin, paano nyo makukuha yung right information? Through valid information na lumalabas sa mga sabihin natin reputable institutions.
news and government institutions o yung mga tao na sinasabi nating may high credibility. Di ba? Oh. Pero kung bigla na lang sumulpot yung ganito, ganyan, mag-isip kayo na ano. Tulad yan, di ba? Dito lang, last week lang, may lumabas na naman sa mga social media. Anong sabi? Nakauwi na raw. Lumabas yun Nakauwi na raw si dating Pangulong Duterte. Nakalabas na ng ICC, nakauwi na. Oh. O kaya si Harry Roque na nakauwi na dito sa Pilipinas, etc. etc. Sa totoo lang po, nandoon pa ho ang dating Pangulong Duterte. As we speak, nandoon pa ho siya sa The Hague, sa Netherlands. At tuloy-tuloy yung proseso para sa kanyang hearing sa International Criminal Court. Sa September 23 nga po, magkakaroon ng confirmation ng mga kaso sa kanya. No, kaya nagpe-prepare po ang kampo ng dating Pangulong Duterte, at gayon na rin ng gobyerno. At nagpe-prepare din ng ICC. Pero hindi totoo na nakauwi na siya. May lumalabas kasing mga maling balita na kesyo nakalabas ng ICC, kesyo nakauwi na, si Harry Roque, kesyo nakauwi na, etc. etc. Hindi po totoo yun. Huwag po kayong maniniwala. Okay? Alright. Yun lamang po, sana matuto tayong humimay, kumilala. The word is discerning. We must learn to discern what is true and false, di ba? From the news. Okay, sige. Ngayon, ito naman. Ikaw taga saan ka? Bulacan? Bulacan. Okay. Dumadaan ka ba ng Marilao? Ayun, nako. Nako, naging problema ko yan last week. Di ba? Sino yung mga taga Marilao dito? Taga Norte. Yan. Yung mga nakikinig sa atin. Yan. O nanonood sa atin. Last week pa to, di ba? Last week pa to, nung sumabit yung isang container truck dito sa Marilao Bridge, no? Na naging sanhi ng pagkasangkatutak, kahaba-habang traffic. No, talagang daming na-delay, ang daming nagalit dahil sumabit, no. Ngayon, although ginagawa na ng paraan ng NLEX Corporation, yung nagpapatakbo, nag-administer po diyan sa NLEX. Nung huli tayo nakipag-usap sa NLEX, itataas na nila, no, yung bridge, parang gano'n. Lalagyan nila ng mga steel beams, no? Para lalo lumakas. Pero pag ginawa yan, isasara yung 2 lane lang ang magagamit. Okay, 2 lane lang ang magagamit. So, traffic pa rin. Okay, traffic pa rin. Pero kailangan magtiis habang nire-repair yan. Okay? Sige. So, tapos, ang good news naman dyan, malilibre sa toll yung mga dumadaan. Sa north, pa-north. Ibig sabihin, from Manila, papunta ka ng Bulacan, malilibre ka na sa toll. Okay? Hindi ka na muna magbabayad ng toll hanggat nire-repair yan. Ngayon, bilang isang commuter ka, ikaw ang dumadaan dyan . Ako kasi dito ako sa East, sa Marcos. Wala pa naman ako nakitang bridge dyan na nag-collapse, no? Wala okay. pa. Pero dito, yan, yung Marilao. Bilang isang commuter na taga Bulacan, ano ba reaction mo dyan? Actually, last week may experience na ako dyan na nung pauwi galing sa isang activity ay, kumbaga, kasi doon sa terminal sa may gawing Trinoma, ay sumasakay ako ng P2P doon. Tinulog ko yung biyahe, pagising ko, nasa nasa Balintawak pa. Ganon? Ilang oras na yon? Siguro alas 3 nung nakaalis ako dito sa Kamaynilaan, tapos mag-aalas 6 o lagpas pa atang alas 6 nung ako ng Malolos, nakarating pa na ako ng Malolos. Kumbaga, wala namang choice, no, yung mga commuter, kundi itulog na lang. Yes, Itulog na lang yung biyahe kaysa mainis pa, kaysa mas stress. No? Pero ako mukhang suking-suki ako ng pagka-stranded sa NLEX. Pero ang doon is ganito, no? What caused the accident? Yun dapat. At what can be done para hindi na maulit yan? Ngayon, marami nagtuturo na sabi, dapat may nagmo-monitor ng height ng mga container vans. Kasi according dun sa NLEX mismo, hindi yan ang hindi yan ang unang pagkakataon na may sumabit na mga container vans sa mga tulay. Okay. So meaning, may precedent na. Di ba? May precedent na. Bakit naulit na naman? Yan ang tanong. Okay? Ngayon, may nagsasabi mga technical, mga engineers, sinasabi, dahil as time goes by, ini-improve yung road. No? Ina-aspaltuhan, tinataasan, kasi di ba may mga portion sa NLEX na binabaha.
pag malakas ang ulan. So, ang ginagawa para maiwasan yung pagbaha is either tinataasan yung daan. Pag tinaasan mo yung daan, yung highway, it's either sesementohan mo yan o asphaltohan mo. Sa NLEX kasi, more on asphalt eh. Di ba? Hindi naman semento eh. Asphalt, di ba? So, tumataas. Kaya daw sumabit. Yun ang sinasabi. Pero pinabulaanan niya ng NLEX, no? Ang sinasabi ng NLEX, although nagre-asphalt sila, they make sure na yung pag nagre-asphalt sila, na may maintain yung height. No, na may maintain yung height para hindi sumabit. Pero bakit pa rin sumabit? Ang tanong, bakit pa rin sumabit? Di ba? Sa ibang bansa ba nangyayari yan? Oh. Okay. Halimbawa, sa Europe nangyayari ba yan? Sa Estados Unidos nangyayari ba yan? Sa Japan, nangyayari ba yan? Diba? Sa India, nangyayari ba yan? O sa mga kapitbahay natin sa Southeast Asia, nangyayari ba na may container na sumasabit sa tulay? Meron po. May mga instances. Okay? Hindi lang naman po sa Pilipinas nangyayari yan. Ang problema is yung matinding epekto sa atin. At saka yung bilis ng paggawa, no, nung tulay. Yun ang nagiging issue, no. Yung pagsabit ng mga container sa tulay, nangyayari po yan sa iba't ibang bahagi ng mundo, sa iba't ibang bansa. Ang question lang is, how fast can the repairs be done? And how quick yung mga agencies concerned, lalo ng NLEX, to provide alternative routes para hindi mag-build up yung traffic in a long period of time. Katulad nung nararanasan ni Step na gabi na umuwi, lalo na siyang ginagabi sa pag-uwi. Kaya nagagalit si Jerome kasi ginagabi na uwi si Step. Ayaw ni Jerome na ginagabi na uwi si Step. Yun lang. Kasi magsasaing pa siya, magluluto pa siya. Ang nangyayari, si Jerome lahat ang gumagawa. Okay. Joke lang po yun. Fake news yun. Wala fake news yun. Pero ang totoo, close sila. Yan. Kasi opisina. Ayan. Colleagues. Diba? Alright, wala na tayo. Nagagalit si Jerome, sumesenyas na. Okay. Sige, maraming salamat, Step, sa muli mong sa pagsama mo, first time. Yes. Dito sa Global na tayo, ha? O ikaw, ha, huwag ka magpo-post na kung ano-ano, ha? Sa yung, lalo na sa mga K-pop mo. Yung K-pop pwede pa. Okay. Thank you very much, Step. Thank you rin po. Alright. And of course, sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng ating programang Global na tayo, dito po sa Radyo Pilipinas World Service. And of course, sa mga nakatuwang po natin, sila Leo Magpayo, si Jerome Toledo, si Hero, and of course, si Ate Susan, and yung isa nating kasamahan doon, no? Yung ating OJT. Si Dob. Sino yan? Si Dob. Si Dob. Ayan, okay. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa muling edisyon ng programang Global na tayo. Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.